Ube Jam! Let's go! So, sa mga hindi pa nakakaalam, nagkaayaan kami last Friday na mag-Baguio out of nowhere. Kasi nga may natanggap ako request na mag-Baguio food trip naman daw tayo. Ito lahat ng brand ng Ube Jam na nakita namin sa palengke. If may kulang pa, if may nawawala, wala na akong time bumalik sa Baguio. I'm so sorry. I-comment down nyo na lang, or comment below na lang kung ano yung pinaka-brand na yon. So, nakita nyo, nag-scoop test na kami para makita nyo isa-isa yung mga brands. Meron tayong 8 participants. Siyempre, gagamit tayo ng blindfold para walang bias sa brands. So, sa mga bagong viewers po natin, isa po ito sa mga unang content ko na ginawa 2 years or 3 years ago. May isang category tayo, which is yung ube, halaya. Tapos, iba-ibang brands ang binibili ko and then tinitikman ko siya ng naka-blindfold and nire-ranking ko siya ng top 3. Ayan na, simulan na natin. Medyo mahal tong content na to. Papanoorin nyo ng buo, ha? Apo. Ang napansin pala muna namin, feeling ko disqualified na agad siya sa first category. Hindi ko na isasama si Four Kings. Kasi pag open namin siya, sa kanya may molds na siya. So, ayoko namang i-sakripisyo ang aking health. So, bye-bye. Tanggal ka na agad sa top 8. So, iusog ko to. 1, 2, 3. I'm sorry for King. So, I think they should work on their packaging. At saka sa process kung paano i-seal to. Kasi, pwede ma-food poison yung mga tao. Kasi, 24 hours pa lang naman tong nabili sa palengke. What more yung mga nasa stock pa. Bye! Sayang pera. So, magpapatulong ako sa aking assistant para matikman ko siya isa-isa. Random sa akin ibibigay yung mga ube in any order. And start na tayo with our first Ube Jam. Wala akong naaamoy sa kanya. Nope. Puro condensed, puro ube flavoring. Grainy pa yung pinaka-texture. Hindi siya lasang ube. Para lang siyang ube. Para lang siyang condensed milk na may ube flavoring. Nope. Wala siya sa top 3. Bye! Sobrang low quality. Puro ube flavoring. Next, Ube Jam! Okay. Ang dry. Para siyang alam mo yung para siyang mashed potato na na-expose na sa hangin ng sobrang tagal. Makapal. Ito ang ube. If familiar ka niya, di ba patatas na matagal mong pinakuluan. Tapos, minash mo siya, wala ka pang nilalagay na kahit anong cream, butter, or anything. Pagka kumain ka nun, alam mo yung feeling na, basta yung ganong texture, if na-experience mo na yun, ganon yung texture nito. Super thick, I don't taste any extenders. Para siyang kamote levels ng mashed potato, ganong kapal. Wala rin siya masyadong flavoring, hints lang ng ube. Pero nagre-register siya sa akin na parang, alam mo yung mga nakabalok sa transparent na plastic na ube? It's very thick. Tumidikit sa ngalangalan yung pinaka-ube. Sweetness level siguro 8 out of 10. It's not that sweet personally. Ang sarap. Ifo-first ko to. Next, Ube Jam! Oh my God, scent, medyo may amoy condense ako ditong naaamoy sa kanya. Parang mas okay ito sa akin. Difference nung kanina, doon sa nauna, medyo mas stiff. So, medyo mas less yung liquid na nilagay doon and purong ube. This one, parang may liquid siya ng konti kasi ang smooth. Oh my God, ang sarap ito. Parang mas bet ko to than kanina. Kasi kanina, sobrang thick na para hindi na siya spreadable. And ako personally, gusto ko sa Ube Jam is spreadable. Pwede mo siya spread sa bread. Ito, meron siyang aftertaste ng coconut, ng gata. Compared dun sa kanina na parang halos walang nilagay na gata or anything. Pero sa texture, gusto ko siya. Ito kasi mas smooth. Mas madaling kainin to. Mas susuotin. Meron pa siya mga little chunks of ube. Sweetness level siguro mga nasa 7. It's not that sweet. Mas matamis pa rin yung kanina. Sobrang sarap nito. First, adjust tayo. Second din noon ako. Ang sarap nito. Ang sarap nun. Mag-aftertaste siya, Next, Ube Jam. Ito ang pinakamabango sa lahat. Mas marami siguro flavoring to. Parang
Paliquid ng paliquid yung mga kinakain ko. Thick as yung kanina, thin. Ito, medyo runny na siya na parang pag binuhos mo, magda-drop siya. Sarap. Ang sarap ng flavor nito, hindi lang pasado sa akin yung texture. Ang pinaka-perfect na texture is yung nasa first ko. Pero, mas gusto ko yung lasa nito than dun sa pinaka-nauna. Kasi ito parang may slimy lang ng konti. Baka malapit na ma-expire. Pero, taste-wise, texture-wise, mas lasa siyang ube, not that sweet, and meron akong mga little chunks na nagbibigay ng a little sandy feels. So, ito yung sa second ko. Adjust tayo. Next, ube jam! Busog na ako. Bigat sa tiyan pala nito. Putik yan. Hindi tinapat. Ang baho nito. Amoy panis na. Amoy kulob. Titikman ko pa rin, ha? Oh my God, panis na. No, no, no. Tapon nyo, big no. Moldy. Yak. Ew. Disqualified din dapat yan. Baho. Next, ube jam. Ang hirap mag-ano ng ube, no? Kasi alam naman natin lahat na pag may coconut, ang bilis mapanis. Ewan ko paano lang ginagawa yan. Basta, ayan. No. No. Lasang gamot. Yak. Para siyang ano, alam mo yung lasa ng fudgy bar na ubes? Ganun ang lasa niya, pero plus the lasang artificial na gamot. And then yung texture niya is runny, grainy. Parang, na-imagine ko, parang LBM yung itsura. Yak. Nope. Nope. Hard no. Next, ube jam. Ito, medyo amoy flavoring ng ube. Inaamoy ko na siya kasi ayoko na makakain ng panis. Ayan, tigas. Para siya yung nauna kung kinain kanina. It's very sturdy, thick. Ito may nguya. Ang sarap, but not as good as nung top 3. Iano ko siya. Gusto ko siya isama sa top 3. Sobrang ganda ng texture. Kasi kung na-adjust yung first ko kanina nasa third, parang siya yung nasa third ko ngayon. But the flavoring is not that evident. So para lang kumakain ng kamote. It's smooth. Siya ang smoothest sa texture sa lahat. And gusto ko yung wala ko masyadong grainy din nakuha sa kanya. Pero personally, ang gusto ko yung may nangunguya. If you're into that kind of ube, baka para sa ito. Pero personally, gusto ko yung may nangunguya ako. So gusto ko siyang i-third, pero i-fourth ko siya. Para siya yung last option ko na bibilhin pagka wala yung top 3 ko. And ayan na, magre-reveal time na tayo. Diyos ko, ang challenging naman ito. The light is lighting. Simanda lang talaga ako para pakita sa inyo yung bago kong sofa from Hanyang. So, recliner chair to. Sobrang relaxing. Oh my God. Bago ako mag-proceed dito, ayoko siya tingnan. Asan yung mga puking ng mga panis na yan? Si Panis. Tsaka, si May Mold. Oh my gosh! Pwede ko kasuhan tong mga to, no? Kaso wala akong receipt. Sa palengke ko lang binili. Guys, utang na loob, you have to double check your purchase. And for brand owners, you know your products are ube and malaking chance of getting expired, please do something about it and do research. And research and development kung paano mas mapapa-improve yung packaging, if nataklo ba, nakulob. Si Red Zels, ito pa naman yung furniture ko. Ang ganda kasi may sariling store. Oh, expiry date 5926. Hindi. Naka-ref to and all. Still, sobrang baho, panis. Sorry guys. And for this one, hindi pa man lang nabigyan ng chance, nagka-mold na siya. So that means may moisture sa loob. Kasi wala siyang secondary seal katulad nung iba. Oh my God. So you should be aware of these products. Business owners, please do something about these. Nakakalungkot kasi ang mahal nito. Siya ang pinakamahal ata. Or isa sa mga pinakamahal to. So, ilalagay na lang yung price. And this one, sobrang nakakahiya.
So, ano yung sinabi ko lasang gamot kanina? Lasang gamot. Mukha namang lasang gamot talaga. Amoy. Amoy pa lang. So, if gusto niyo ng parang lasang gamot, go. And si pinakaunang-unang natikman, lasang condensed. Sabi ko lasang condensed. Ito siguro, ganitong texture, pwede mo siya magamit sa mga cakes. Cakes, spread, filling, ito. Pero for ube, hindi siya ube talaga. Puro lang siyang flavoring na may onting ube. So, let's proceed. So, ang aking fourth place ay si Emoridge. Jerome na baligtad. So, ating fourth place is si Emoridge or Jerome, baligtad lang yung pangalan. And dito ako curious sa aking top 3. So, aking top 3 ay si... So, ang aking third place is si Good Shepherd. Bias ko to. Parang sabi ko, ha? Oh my gosh, may ibang brand nga na mas masarap sa kanya. And ang aking second place is si Lolits. And ang aking first place si Anis Ube Jam. Congratulations, Anis Ube Jam. Nasa iyo ang Corona. And there you have it, mga D-Bells. Nakakatuwa kasi personally, ang binibili lang namin pag nagbabagyo kami is laging si Good Shepherd, Good Shepherd, Good Shepherd. And even I is surprised na meron din mas papantay din pala kay Good Shepherd na usual natin. So, sana nakatulong tong video na to as your reference sa next nyong pagbili ng Ube Jam. At least magkakaroon tayo ng options and what not, kung anong dapat iwasan sa hindi para hindi na masayang ang inyong pera. So, again, these are all based on my experience ngayong sa video na to and it doesn't define their products and brand entirely. So, dito ako curious. First time ko magamit si Lolits. Magkano miles si Good Shepherd? Si Good Shepherd ay 450. 450. So, si Good Shepherd ay 450. Si Lolits? Si Lolits, 280. 280? 250 lang to? Tapos si Anis? Same. 250 din. 250. Wow, that's almost half of the price but you're going to get the same quality. Dito kay Anis natutuwa. Kung sino man si Ani. Okay. 250? 250 versus 450. So, you do the math. Ito si Emoridge magkano? 250 din. So, pare-pares 250 itong mga to versus kay Good Shepherd na 450. Pero sa akin, ang napansin ko sa kanila, parang si Good Shepherd yung wala ako masyadong additives or flavoring sa nalasahan. Naalala ko. Kasi yung parang kamoting makapal. Ang sarap nito. But still, if ube flavoring ang hinahanap, texture and all, not bad din naman to. Kasi kanina wala talaga idea sa kung ano yung tinitikma ko. But still, this is a good opportunity for us to try new brands and sana nakatulong tong video na to as your reference sa susunod yung pagbili ng Ube Jam. So let me know in the comment section kung ano pa ang gusto nyo iparate sa akin and abangan nyo. Ang ating next video is rating preserved strawberry naman or mga strawberry jams. So sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana parati masarap ang ulam nyo kahit di tayo mayaman. Bye!